Hello, good morning mga kasandi. Dito naman tayo sa ating kusina ngayon. Tayo naman ay may panibagong lutuin. Nakikita nyo naman dyan sa aking harapan. Ayan, nakaready ng ating mga ingredients. Meron ako ditong bawang, ang aking luya, ang aking sibuyas, at meron tayo ditong sili. So, hindi natin uubusin niya kasi baka maging manghang masyado yung ating lulutuin. At nakita nyo yung gata na yan, yung kakang gata na yan. So, nakita nyo parang may meron mga itim-itim. Kasi po, yung ating pongyog dyan ay aking tinutungan. So medyo pinausukan natin siya, nilagyan natin ng nag-uuling na baga na nag-uuling para magkaroon siya ng aroma na kakaiba, yung amoy usok ba. So yung pinausukan natin at tinakpan yung ating jog after natin na pausukan. Tinakpan natin yung lalagyan para ma-absorb ng ating kinaidan yung amoy ng usok kasi nagbibigay siya ng kakaibang aroma doon sa ating pagkain na lulutuin mamaya. At ito nga pala sa aking kaliwa ay ang aking minarinate na chicken. Nilagyan ko siya ng tuyo, suka, paminta. At nakamarinate siya na siya ng almost an hour. So, pwede natin siyang umpisang lutuin mga kaibigan para matikman na natin itong lutuing bikol na ito. So, ito po ay, lagi ko po ito niluto pero sa pagkalala ko parang ikalawang ulit ko pa lang na niluto ito dito sa aking YT. So, mga kaibigan, yung mga hindi pa nakapanood ay pwede nyo pong matutunan ito mula dito sa aking channel, ang pagluto ng tinutungang manok. Ayan. So, tawagan natin siyang tinutungang manok. So ito mga kaibigan, umpisa natin para maluto na natin ito. Tara, sabayan nyo ako magluto. So ito mga kaibigan, atin nagdinigisa dito yung ating bawang at sibuyas. Ito ko pala sa inyo. Ayan, atin nagdinigisa yung ating bawang at sibuyas, pati na rin yung luya. At pagkatapos na yan, isusunod na agad natin dyan yung ating chicken na marinate. So bali, igisa-gisayin muna natin siya. Dahil nga, ilagay natin ang ating chicken at i-gisisan ko lang natin siya. Ayan. Haluin lang natin ang haluin para mag-isa siya. At medyo patayin natin. Pag medyo okay na siya, lumabas na yung katas ng ating chicken, ilalagay ko naman ngayon yung kanyang marinade, yung ating pinagabaran ba dyan sa ating chicken para magbigay siya ng lasa doon sa ating alulutuin. At hayaan lang din natin na matuyo yung ating marinade at kapag tuyo na, saan natin ilagay yung ating kakang gata. Yun. Hindi lang pa sakit mga kaibigan. Siyempre, titimplahan na natin ng tama. So, abang-abang na rin mamaya mga kaibigan. Ito mga kaibigan, nilagyan na natin dito yung ating marinade at nilagyan na rin ako dito ng laurel, na 3 dahon ng laurel. So, halo-halo lang natin at hintayin natin na matuyo yung ating pinakasabaw niya bago natin ilagay ang ating kakang gata. At pero, tatakpan ko muna ito sandali para medyo maluto muna yung ating chicken bago natin ilagay ang ating kakang gata. So yun mga kaibigan, patayin na yung ating sabaw at pwede natin ilagay yung ating kakang gata. Ayan. So ilagay natin ang ating kakang gata. Kaya na mga kaibigan, medyo malikot ang ating camera kasi wala yung ating tagahawak ng ating camera ngayon. So tayo, hawak ng isang kamay yung camera at hawak din naman ng isang kamay yung ating sandok. So ayun mga kaibigan. So ito naman mga kaibigan, ganitong sitwasyon na tayo ay pakukuloyin natin ang gata, syempre maluto yung gata at hintayin natin na medyo magmantika at medyo humupa din ang sabaw. So hayaan natin na bumaba ang sabaw pero yung dahan-dahan na pagkapakulo para magmantika talaga siya at medyo malapot yung sabaw. So yun ang sikreto nito mga kaibigan. So ayan, nilagyan ko na pala ito ng ating pampalasa, ang ating magic na butil. Alam niyo na yon, kaya abang-abang na lang sa ating magiging output mamaya. At maglalagay din pala ako din mga kaibigan ng ating siling haba na aking hiniwa-hiwa na. So yun mga kaibigan, abang-abang na lang. So ganyan nga ang itsura mga kaibigan habang pinapakuluan natin yung ating gata dyan sa ating chicken. Yan ang itsura niya. At ang bango-bango po mga kaibigan ng singaw niya kasi maamoy mo talaga yung aroma ng sinunog na nyug kanina. So talagang ang sarap-sarap po sa pang-amoy talaga namang nakahaga na. So parang sa amoy pa lang gaganahan ka ng kumain. Kaya lalo na kapag natikman mo ito ng personal talaga namang talaga makakalimutan mo yung diet. Kaya sigurado na naman mga kaibigan ito mamaya isang kalderong kayang itataob. Kaya mga kaibigan, abang-abang sa ating output. So yun mga kaibigan, yung ating niluto, malapot na po ang kanyang sabaw at pwede na natin patayin ang ating apoy dyan at okay na po yun mga kaibigan. Ayun nga pala, nakalimutan ko ito yung aking sili. So yun mga kaibigan, inahabol natin yung ating sili. Ayan, sabi tayo maluto yan. Kailangan lang natin siya medyo mailubog sa gata para yung aroma din ng sili ay humalo sa ating niluto.
Ayan at ito na mga kaibigan, ang ating naging output sa ating niluto ay napakabango at sigurado namang katakam-takam talaga sa tingin pa lang. Sigurado magugutom ka na. So yan po yung ating tinutungang manok. Ayan. So napakasarap at napakabangong lutuin. Masarap din po yung mga kaibigan, tips lang sa mga magluluto ng ganito. Masarap din po yung haluan ng papaya. Yung papaya na medyo malalaki ang gayat ha, hindi yung maliliit. Yung medyo kasi nakapalang mga daliri natin, ganun pwede na po yun. So yung po ganun kalalaki, kagaganda yung hiwa. So maganda pong ihalo dyan. Ito po hindi ko na po ito hinaluan kasi nagmadali na po ako magluto gawa ng mayroon pa po akong pupuntahan. So hindi na po ako nakabili ng papaya. So okay na po yung mga kaibigan. At kung gusto niyo po na ganito lutuin, sundan niyo lang po yung aking ginawa dyan sa aking video. At sigurado ito po ang inyong magiging output. At mga kaibigan, ako yung nagmadali na, kaya naman magkapaalam ng inyong host. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Bye bye and see you again on my next vlog.